Ako si Candace Perry, 32 anyos at isang resident physician sa Bozeman, Montana. Sa loob ng 4 na taon, buwan-buwan akong nagpapadala ng $2,000 sa mga magulang ko para sa renta, medical bills, car repairs, at kung ano-ano pa. Umabot iyon sa $24,000 kada taon diretsyo mula sa paycheck ko para lang masigurong komportable sila. Pero sa araw ng kasal ko, hindi sila dumating. Walang tawag, walang text, walang paliwanag. Kumakabog ng malakas ang dibdib ko nang tawagan ko sila at biglang sumagot si ma'am ng malamig, "Huwag mo kaming abalahin." Para iyong sampal na dumiretso sa dibdib ko. Nanginginig ang mga kamay ko habang ibinababa ko ang tawag. Nakatayo lang ako sa dressing room. Umiiyak sa suot kong wedding dress bago ako huminga ng malalim at gumawa ng desisyong hindi ko inakalang kakayanin kong gawin. 30 minuto lang ang lumipas at halos sumabog ang phone ko sa dami ng tawag. Nagmamakaawa si Dad sa voicemail, halos mabasag ang boses niya habang pinapakiusapan akong bawiin ang ginawa ko. Pero hindi ako umatras. Matagal kong pinaniwalaan na ang pamilya ay nangangahulugan ng pagsasakripisyo. Nag-overtime ako sa trabaho, hindi sumasama sa mga bakasyon at isinantabi ang mga gusto ko para lang matugunan ang lahat ng emergencies nila. Hindi nila ako pinasalamatan kahit minsan. Madalas akong tanungin ng asawa ko, bakit mo hinahayaang gamitin kanila ng ganito at wala akong maisagot? Pero habang nakatayo ako noon sa wedding dress ko at paulit-ulit na umaaling-aungaw sa isip ko ang malamig na salita ni Ma'am, doon ko napagtanto kung gaano na ako kapagod sa pagbubuhat sa lahat. Doon ko piniling tapusin na iyon. Kung dumating ka sa punto na kailangan mong piliin ang sarili mo kaysa sa expectations ng pamilya mo, ano ang gagawin mo? Ibahagi mo ang thoughts mo sa comments dahil gusto kong marinig ang kwento mo. Pagkatapos ng araw na iyon, hindi ko pa rin maalis sa isip ko ang bigat ng 4 na taon. Kada buwan, eksaktong $2,000 ang ipinapadala ko sa parents ko diretsyo mula sa paycheck ko. Ang renta nila sa apartment nila sa Bozeman ay $700 kada unang araw ng buwan at ako ang laging nagbabayad. Kapag sumasakit ang likod ni Mom, ako ang nagbabayad ng physical therapy niya na umaabot ng $500 bawat session, pati mga reseta niya. 2 beses kada taon, masisira ang lumang sedan nila, alternator preno, kung ano-ano pa, at ako na naman ang sasagot ng tig $300 na gastos. Pati internet at cable nila, ako ang nagpakabit dahil akala ko mapapadali nito ang buhay nila. Pero gaano man karami ang ibinigay ko, hindi sila nagpasalamat kahit minsan. Ang matatanggap ko lang ay isang malamig na money received o kaya panibagong drama tungkol sa emergency na kailangan kong sagutin. Para bang obligasyon ko iyon. Tatawag si Dad at sasabihing overdue na naman ang water bill nila na parang dapat alam ko agad. Si Ma'am naman magpaparinig tungkol sa mga unexpected expenses pero hindi man lang ipapaliwanag ng maayos, basta inaasahan na ako ang sasalo. Pagkatapos ng nakakapagod na hospital shift, uupo ako sa harap ng laptop ko para mag-transfer ng pera habang ramdam ko ring unti-unting nasisikipan ang sarili kong budget. Tinigil ko ang pagkain sa labas. Hindi bumibili ng bagong damit at nag-overtime pa lalo para lang mapagkasya ang lahat. Wala silang pakialam. Para sa kanila, ako iyong maaasahan, iyong laging sasalo at hindi nagtatanong. Hindi pasasalamat ang binigay nila sa akin, kundi katahimikan. Iba naman si Brooke, ang kapatid kong babae. 28 taong gulang siya at isa ng successful real estate agent na nagbebenta ng milyon-milyong dolyar na bahay sa lumalagong market ng Bozeman. Hindi matapos-tapos ang pagyayabang ng parents ko tungkol sa kanya. Nakapagsara na naman si Brooke ng malaking deal, sabi lagi ni Ma'am habang kumikislap ang mga mata niya sa tuwa. Malayo ang mararating niya. Samantalang ako, na siyang nagbabayad ng bills nila, halos hindi man lang mabanggit ang pangalan ko. Dadating si Brooke sa apartment nila na may dalang pastries o kape at kikilos na parang perfect daughter habang ako nasa bahay lang nagpapadala ng pera. Ni minsan hindi siya nag-aalok tumulong kahit $1. Minsan nakita ko pa siyang dumating gamit ang bago niyang mamahaling SUV at halos palakpakan siya ng parents ko na parang may napanalunan siyang award. Ako naman 10 taong gulang na Corolla pa rin ang gamit. Sinubukan ko silang kausapin noon.
Pagkatapos ng isang sobrang nakakapagod na shift, tinawagan ko si Dad at nanginginig ang boses kong tinanong kung bakit parang hindi nila na-appreciate ang lahat ng ginagawa ko. Basta niya lang sinabi, "Okay ka naman ah, mas kailangan namin ito." Sumingit pa si Mom at sinabing si Brooke kasi binubuo pa ang career niya. "Ikaw stable ka naman." Stable? Parang makina lang ako at hindi nila anak. Ibinaba ko ang tawag habang mabigat ang dibdib ko pero nagpatuloy pa rin ako sa pagpapadala ng pera. Sinabi ko sa sarili kong makakabangon din sila at pansamantala lang ito. Pero makalipas ang 4 na taon, ako pa rin ang bangko nila. Maaga iyong napansin ng asawa kong si Sean. Nakikita niya kung paano ako ma-stress sa bawat bagong emergency ng parents ko habang mahigpit ang pagkakakuyom ng pangga niya. Bakit mo hinahayaan na tratuhin ka nila ng ganyan, tanong niya minsan nang mahina ang boses na parang ayaw niya akong masaktan lalo. Iniiwasan ko ang sagot at nagbubulong na lang tungkol sa loyalty sa pamilya pero hindi nawala sa isip ko ang sinabi niya. Mas diretsahan naman ang kaibigan kong si Gloria na isang abogado sa bayan namin. Habang nagkakape kami, yumuko siya palapit sa akin at matalim ang tingin niya habang sinasabing ginagamit ka nila Candace. Kailan ba huling beses na tinanong nila kung kumusta ka? Wala akong maisagot. Lagi ko na lang binabago ang usapan pero nananatili sa isip ko ang tanong niya at lalo lang dumadagdag sa pagdududang matagal ko nang nararamdaman. Hindi lang iyon tungkol sa mga tanong nila kundi pati sa maliliit na bagay na mas lalong masakit. Tulad noong tumawag si Ma'am para humingi ng dagdag na $1,000 para raw sa isang espesyalista na hindi man lang niya pinangalanan. Halos hindi na nga magkasya ang budget ko dahil kumukuha ako ng extra shifts para mabayaran pati sarili kong renta. Nang humingi ako ng detalye, bigla siyang sumagot ng masakit. Bakit parang hindi mo kami pinagkakatiwalaan? Ipinadala ko pa rin ang pera kahit galit ako sa sarili ko dahil doon. May isa pang pagkakataon na kailangan daw ni Dad ng bagong gulong para sa sasakyan nila. Kaya ako ulit ang nagbayad pero nang bumisita ako sa kanila, nadatnan ko si Brooke na ipinapakita ang bago niyang designer bag. Hindi naman talaga nila ako kailangan, ang pera ko lang. Ang guilt ang dahilan kung bakit hindi ako makawala. Lumaki akong paulit-ulit na tinuturuan ng parents ko na laging pamilya ang inuuna kahit ano pa ang mangyari. Kapag tumigil daw akong tumulong, ako iyong magiging masamang anak, iyong nang iwan sa pamilya niya. Maraming gabi akong hindi makatulog kakaisip kung mali bang makaramdam ako ng pagod at paggamit. Yayakapin ako ni Sean at sasabihing mas deserve ko pa, pero hindi ko pa rin mabitawan ang responsibilidad na iyon. Lagi kong iniisip na baka kung magbigay pa ako ng kaunti, mapansin din nila ako pero hindi nangyari iyon. Ang natira lang sa akin ay pagod at tahimik na sakit sa dibdib. Nandoon pa rin ang guilt pero mas mabigat ang haharapin ko. Dapat sana perpekto ang araw ng kasal ko. Ilang buwan naming pinagplanuhan ni Sean ang lahat para sa maliit naming ceremony sa isang community hall sa Bozeman, Montana. Nirentahan namin ang venue, isang simpleng lugar na may wooden beams at malambot na ilaw, at ako mismo ang nag-asikaso sa lahat, catering, bulaklak, pati playlist. Matagal ko nang naipadala ang invitations sa parents ko at tumawag pa ako para siguraduhing pupunta sila. Sinabi ko pang sasagutin ko ang gas nila kahit maikli lang ang biyahe papunta roon. Nangako silang darating sila. Matatag ang boses ni Dad sa tawag habang mabilis namang nagsabi si Mom ng oo naman. Pinaniwalaan ko sila dahil gusto kong maniwala. Kaya noong nakatayo na ako sa altar, suot ang wedding dress na pinag-ipunan ko nang matagal pa ulit-ulit kong hinanap ang mukha nila sa crowd. Hindi sila dumating. Nagpatuloy ang ceremony. Napatawa ako sa vows ni Sean kahit naiiyak ako habang pumapalakpak ang mga kaibigan namin nang maghalikan kami, pero kada ilang minuto napapatingin pa rin ako sa pinto. Wala. Nang oras na para hiwain ang cake, buhol-buhol na ang sikmura ko. Lumabas ako sa hallway, tinawagan si Mom at pinigilan ang paghinga habang naghihintay. Sumagot siya sa ikatlong ring. "Huwag mo kaming abalahin," malamig niyang sabi na parang istorbo lang ako. Parang nanigas ako habang nanginginig ang phone sa kamay ko. "Ma'am, kasal ko ngayon," mahina kong nasabi pero ibinaba na niya ang tawag. Nakatayo lang ako roon habang dumudulas ang belo ko at pakiramdam ko gumuho ang mundo ko.
Mas masakit pa ang tatlong salitang iyon kaysa sa hindi nila pagpunta. Hindi ako sumigaw o nagwala. May ibang emosyon na pumasok, malamig at matalim na galit na hindi ko pa naramdaman noon. Bumalik ako sa reception, kinuha ang laptop ko sa bridal suite at isa-isang binuksan ang lahat ng accounts na konektado sa kanila. Kinansela ko ang autopay ng renta nila. Pinatigil ang utility bills na nasa pangalan ko at ni-freeze ang credit card na ginagamit nila sa groceries. Tinawagan ko pa ang landlord nila, ibinigay ang numero nila at sinabi kong tapos na ako. Wala pang isang oras na bura ko ang 4 na taon ng pagsuporta sa kanila. Natagpuan ako ni Sean na nakaluwag ang kurbata at halatang nag-aalala. Anong nangyayari, tanong niya. Sinabi ko ang sinabi ni Mom habang nanginginig ang boses ko pero matatag pa rin. Hinila niya ako palapit at sinabing malalampasan namin iyon pero alam kong permanente na ang desisyong ginawa ko. Kinabukasan, matapos ang kasal namin, may dumating na sulat sa bahay. Hindi text, hindi tawag. Isang sulat kamay na note na ipinasok sa ilalim ng pinto. Nakita ko agad ang pahilis na sulat kamay ni Mom habang tumatagos ang galit sa bawat salita. Akala mo ba pwede mo kaming basta putulin? Pagsisisihan mo ito, Candace. Sisiguraduhin namin. Hindi iyon pakiusap. Banta iyon, mabigat at malamig. Parang may ipinapahiwatig silang problema na hindi nila direktang masabi. 2 beses kong binasa ang liham habang mahigpit kong kinukuyom ang papel at mabilis ang tibok ng puso ko sa halo ng galit at hindi makapaniwala. Hindi lang nila ako iniwan sa araw ng kasal ko, handa pa nila akong labanan dahil doon. Ipinakita ko iyon kay Sean at agad tumigas ang ekspresyon niya. Hindi tama ito. Mahina pero madiin niyang sabi. May kailangan tayong gawin. Hindi ko na kayang sarilinin pa kaya nagmaneho ako papunta sa bahay ng lola kong si Lilian, ang tanging taong matagal nang nakakakita sa tunay na ugali ng parents ko. Pagbukas niya ng pinto, nakatali ang kulay pilak niyang buhok at matalas pa rin ang mga mata niya kahit 70 taong gulang na siya. Ikinwento ko lahat. Ang hindi nila pagpunta sa kasal, ang tawag pati ang liham. Habang nagsasalita ako, lalo lang tumitigas ang mukha ni Lilian. Sobra na sila, sabi niya na parang bakal ang tigas ng boses. Walang dagdag na salita, kinuha niya agad ang coat niya at nagmaneho papunta sa apartment ng parents ko sa isang luma at siksik na kompleks, ilang milya lang ang layo. Sumunod ako habang mabilis ang tibok ng dibdib ko at hindi alam kung ano ang gagawin niya. Hindi kumatok si Lilian. Tumayo siya sa harap ng pinto at malakas na nagsalita na halos umaling-aungaw sa buong parking lot. Nancy, dapat kang mahiya sa sarili mo, sigaw niya habang sumisilip na ang mga kapitbahay sa mga bintana nila. Hindi ka sumipot sa kasal ng anak mo tapos ngayon tinatakot mo pa siya. Hindi iyan ugali ng isang ina. Binuksan ni Mom ang pinto na namumula ang mukha habang nauutal sa paghahanap ng palusot, pero hindi siya pinatapos ni Lilian. Kinuha mo na ang pera niya, oras niya at puso niya pero wala kang ibinalik kahit ano. Pagod na akong panoorin kung paano mo siya saktan. Dahan-dahang nagsimulang magtipon ang mga kapitbahay habang nagbubulungan at si Mom naman ay tila lumiit sa kinatatayuan niya sa pintuan. Lumabas si Dad sa likod niya pero hindi man lang makatingin sa akin. Pagkatapos ay humarap si Lilian sa akin at matindi ang tingin niya. Tama ang ginawa mo, Candace. Huwag mong hayaang hilahin kanila pabalik. Nakatayo lang ako roon habang naghahalo ang galit at kakaibang gaan sa dibdib ko. Sa unang pagkakataon may nagsabi ng direkta ng katotohanan, hindi nila ako deserve. Umalingaw-ngaw sa isip ko ang mga salita ni Lilian at unti-unting nalunod ang guilt na matagal kong dala. Hindi na lang ito laban para sa sarili ko. Tapos na akong hayaang manalo sila. Ilang araw matapos kumprontahin ni Lilian ang parents ko, nakatanggap ako ng tawag mula sa bangko ko sa Bozeman. Mahina at alanganin ang boses ng teller habang sinasabi niyang, may nagtangkang gumamit ng isa kong lumang checking account, iyong dati kong ginagamit pambayad sa bills ng parents ko, ilang taon na ang nakalipas. May nagtangkang mag-withdraw ng $2,000 at sinabing authorized transfer daw iyon. Mabuti na lang at na-flag ng bangko ang transaksyon. Nasa pangalan ko pa rin ang account pero hindi tugma ang ID na ginamit. Alam ko agad na si Dad o si Mom iyon. Dati kasi may access na sila sa account na iyon noong regular pa akong nagpapadala ng pera buwan-buwan. Isinara ko na ang account matapos ang kasal,
Pero siguro akala nila magagamit pa rin nila iyon. Kinumpirma ng teller na hindi natuloy ang withdrawal at parang may malamig na buhol na nabuo sa sikmura ko. Hindi lang sila galit. Desperado na sila. Nang gabing iyon, nag-vibrate ang phone ko dahil sa text mula sa unknown number. Hindi mo maitatago ang mga sikreto mo habang buhay, Candace. Magbayad ka kung ayaw mong malaman ng lahat. Parang bumagsak ang dibdib ko habang paulit-ulit kong binabasa ang mensahe. Mga sikreto, wala naman akong itinatago lalo na iyong klaseng pwede nilang gamitin laban sa akin. Pero mabigat ang dating ng banta, parang may dahan-dahang lumalapit na anino. Ipinakita ko ang text kay Sean habang nakaupo kami sa sala namin. Dumilim agad ang mukha niya at mahigpit ang pagkakakuyom ng panga niya. Harassment na ito, madiin niyang sabi habang pilit pinipigilan ang galit. Tinutakot ka nila. Tumango ako pero nanginginig pa rin ang mga kamay ko. Hanggang saan ba sila handang umabot? Hindi ako nakatulog ng gabing iyon habang paulit-ulit na umiikot sa isip ko ang mensahe. Bawat salita ay parang mas lalong tumatalim habang iniisip ko kung ano pa ang kaya nilang gawin para lang mapasunod ulit ako. Gusto kong tawagan agad sila at piliting magsabi ng totoo, pero alam kong iiwas lang sila o magsisinungaling. Kaya si Gloria na lang ang tinext ko. Kinaumagahan nasa bahay ko na siya, nakabukas ang laptop sa kitchen table habang mabusisi niyang tinitingnan ang screenshot ng mensaheng ipinasa ko sa kanya. Seryoso ito, Candace, kalmado pero matigas niyang sabi, lumalagpas na sila sa limitasyon. Kailangan nating i-document lahat at magsimula ng legal paper trail. Nakaramdam ako ng kakaibang halo ng ginhawa at takot. Ang legal action ay ibig sabihin mas lalong lalaki ang gulo pero mas nakakatakot ang walang gawin. Maayos na ipinaliwanag ni Gloria ang mga susunod na hakbang. Sinabi niyang dapat kaming mag-file ng police report tungkol sa tangkang withdrawal at sa threatening text at kung magpatuloy pa iyon ay maaari na kaming humingi ng restraining order. Kailangan mong protektahan ang sarili mo, sabi niya ng matatag ang boses. Hindi lang pera ang habol nila. Gusto ka nilang kontrolin. Tumango ako habang kumakalam ang sikmura ko. Parang napakabigat isipin na dadalhin ko sa korte ang sarili kong mga magulang, parang pagtataksil sa lahat ng itinuro nila sa akin tungkol sa pamilya. Pero tama si Gloria. Hindi na sila kumikilos bilang pamilya. Kumakilos sila na parang mga taong handang gawin ang kahit ano para makuha ang gusto nila. Umupo si Sean sa tabi ko at hinawakan ang kamay ko. Kasama mo kami, sabi niya, kahit ano pa ang kailangan. Habang nag-uusap kami, napagtanto kong kailangan ko nang aminin ang isang bagay na matagal kong itinago. May kailangan kayong malaman, mahina kong sabi. Huminga ako ng malalim bago ko ikinuwento ang tungkol sa sikreto kong savings account. Sa loob ng 4 na taon, palihim akong nagtatabi ng $200 kada buwan bilang maliit na safety net para sa sarili ko. Umabot na iyon sa $20,000 sa ibang bangko at hindi ko iyon kailanman ginalaw. Hindi ko sinabi sa parents ko dahil matagal ko nang alam kung paano nila tratuhin ang pera ko na parang kanila. Lumaki ang mata ni Sean. Nakapag-ipon ka pa habang binabayaran mo silang lahat, tanong niya na halatang halo ang pride at gulat. Tumango si Gloria habang tumitindi ang ekspresyon niya. Mabuti. Iyo iyan at sisiguraduhin nating hindi nila mahahawakan. Ikinuwento ko kung paano ko sinimulan ang account noong unang taon ko bilang resident physician, unti-unting nagtatabi ng kahit maliit na halaga matapos kong sagutin ang walang katapusang pangangailangan ng parents ko. Iyon ang nagsilbing safety net ko, ang paraan ko para makasiguro na magiging okay ako kapag tuluyang bumagsak ang lahat. Ang pagtatago noon, ang tanging paraan na alam kong makakaprotekta rito. Pero ngayong may banta na sila laban sa akin, hindi ko maiwasang isipin kung nalaman ba nila iyon. Iyon ba ang tinutukoy nilang sikreto? O nananakot lang sila para mapasunod akong magpadala ulit ng pera? Hindi ako mapakali sa kawalan ng kasiguraduhan, pero nang sabihin ko iyon kina Sean at Gloria, parang may bigat na natanggal sa dibdib ko. Hindi nila ako hinusgahan sa pagtatago ko ng pera. Naintindihan nila ako. Agad kumilos si Gloria. Gumawa siya ng sulat para sa bangko upang humingi ng kumpletong report tungkol sa tangkang withdrawal at nagsimula siyang mag-ipon ng ebidensya, ang threatening text, ang call log ng bangko,
pati ang sulat na iniwan ni Mom pagkatapos ng kasal. Bubuo tayo ng kaso, sabi niya, habang mabilis ang pagtipa ng mga daliri niya sa keyboard. Kapag may ginawa pa sila, handa na tayo. Pinanood ko siya habang magkahalo ang pasasalamat at pagkabigla sa nararamdaman ko. Parang bangungot isipin na ang sarili kong parents ang nagtulak sa akin hanggang sa puntong ito. Pero hindi na ako uurong. Sobra na ang greed at pananakot nila. Gabi na nang matapos kami ni Sean at Gloria sa pagplano ng mga susunod naming hakbang. Pinalitan namin lahat ng passwords ko, naglagay ng two-factor authentication at chinek pa ang credit report ko para siguraduhing walang kahina-hinalang galaw. Bawat hakbang ay parang pagsasara ng pintong matagal nilang malayang napapasukan. Natatakot ako. Hindi lang sa maaaring gawin nila, kundi sa kung paano nito babaguhin ang lahat. Hindi dapat ganito ang pakiramdam ng pamilya. Pero habang tinitingnan ko si Sean na kalmadong nagbibigay ng lakas sa akin at iniisip si Gloria na buong tapang na ipinaglalaban ako, alam kong hindi ako nag-iisa. Ilang taon kong ibinigay ang lahat sa parents ko. Ngayon, handa na akong ipaglaban ang sarili ko. Isang linggo matapos ang threatening text, tumunog ang phone ko mula sa numerong matagal ko nang hindi nakikita. Si Uncle Stuart iyon, nakababatang kapatid ni Dad, na tumatawag mula sa bahay niya sa Missoula. Mabigat ang boses niya na parang may dala siyang napakasamang balita. "Candace, kailangan nating pag-usapan ang estate ng grandparents mo," sabi niya. Para akong nanlamig. Matagal nang patay ang grandparents ko at akala ko wala nang natitirang dapat pag-usapan. Pero isang malaking sikreto ang ibinagsak ni Stuart. May iniwan pala silang trust fund na nagkakahalaga ng $100,000 para sa akin at kay Brooke, at dapat ay hati kami roon. Si Dad, si Gerald, ang executor ng trust, pero ni minsan hindi niya sinabi sa amin iyon. Mahigpit kong hinawakan ang phone habang malakas ang tibok ng puso ko. "Paano mo nalaman?" tanong ko habang mahigpit ang hawak ko sa phone. Ipinaliwanag ni Uncle Stuart na habang naglilinis siya ng attic nila ay may nakita siyang kahon ng mga lumang family documents. Kabilang doon ang kopya ng will ng grandparents ko kung saan malinaw na nakapangalan kaming dalawa ni Brooke bilang beneficiaries. May kasama ring liham mula kay grandma na nagsasabing gamitin namin ang pera para sa kinabukasan namin, para sa college bahay o bagong simula sa buhay. Tinawagan daw ni Stuart ang bangko ng trust fund para alamin ang status nito, at doon niya nalaman na 2 taon na ang nakalipas ay nag-withdraw si Dad ng $10,000 at sinabi raw na para iyon sa family expenses. Pero ayon sa records ng bangko, pineke ni Gerald ang pirma naming dalawa ni Brooke para makuha ang pera. Para akong nasusuka habang pinapakinggan ko siya. Ang sarili kong ama, ninakawan kami at itinago iyon ng maraming taon. Nang sumunod na araw, may dumating na package sa bahay namin sa Bozeman. Nandoon ang kopya ng will, ang sulat ni Grandma, at ang bank statements na nagpapakita ng withdrawal. Umupo ako sa kitchen table habang nanginginig ang mga kamay ko sa pagbabasa ng bawat pahina. Maayos at malinis ang sulat kamay ni Grandma, puno ng pagmamahal at pag-asang mabigyan kami ni Brooke ng magandang kinabukasan. Pero sinira iyon ni Gerald. Kinuha niya ang $10,000 na para sana sa future ko at ginamit sa kung anumang gusto niya. Tinawagan ko agad si Gloria at ipinakita ang lahat ng dokumento. Kumunot ang noo niya habang binabasa ang bank records. "Fraud ito," madiin niyang sabi. "Pwede nating itong idagdag sa kaso." Umupo si Sean sa tabi ko at kitang-kita ang galit sa mukha niya. "Hindi lang sila nagsinungaling. Ninakawan kanila," sabi niya. Tumango lang ako dahil halos hindi ako makapagsalita sa sobrang pagkabigla. Habang mas iniisip ko ang lahat, mas napapalitan ng matinding galit ang shock na nararamdaman ko. Sa loob ng maraming taon, nagpapadala ako ng pera dahil akala ko hirap na hirap sila, habang palihim pala silang may trust fund na karapatan naming magkapatid. Hinayaan nila akong maubos ang ipon ko, mag-overtime sa trabaho at mag-alala sa bills nila habang itinatago nila ang perang dapat sana ay para sa akin. Gusto kong sugurin agad ang apartment nila at kumprontahin sila, pero bago ko pa magawa iyon, dumating si Brooke nang walang pasabi. Pumarada siya sa driveway namin gamit ang makintab niyang SUV, pero wala ang dati niyang kumpiyansa. Halatang tensyonado siya. Pinapasok ko siya pero alerto ako dahil alam kong hindi iyon simpleng pagbisita.
Umupo siya sa couch at halos hindi makatingin sa akin ng diretsyo. Kailangan mong tulungan ulit sina mom at dad, sabi niya ng mababa pero mapilit ang boses. Nahihirapan sila ngayon dahil wala na ang pera mo. Mahigpit ang pagkakakuyom ng pangako habang nakatingin sa kanya. Hindi pa niya alam ang tungkol sa trust fund dahil hindi ko pa nasasabi, pero parang suntok pa rin sa dibdib ko ang mga salita niya. Kailangan ka nila, Candace. Hindi mo sila pwedeng pabayaan. Huminga ako ng malalim para hindi ako sumabog. Brooke, nagsisinungaling sila sa atin. May trust fund na $100,000 mula kina grandma at grandpa. Itinago iyon ni dad at ninakaw pa ang $10,000 gamit ang peke nating pirma. Lumaki ang mata niya pero agad siyang umiling. Hindi totoo iyan. Hindi nila gagawin iyon. Inabot ko sa kanya ang mga dokumento, ang will, sulat ni grandma at ang bank statements. Tahimik niya iyong binasa habang nanginginig ang mga kamay niya, pero nang tumingin siya sa akin, matigas pa rin ang ekspresyon niya. Kahit na totoo iyan, kailangan pa rin nila ng tulong, sabi niya. Ikaw ang may stable na trabaho. Magpadala ka na lang ulit ng pera. Biglang sumiklab ang galit ko ng mas matindi kaysa dati. Hindi mariin kong sabi. Tapos na ako. Ninakawan nila tayo, Brooke. Wala na silang karapatang humingi kahit isang sentimo. Tumayo siya habang namumula ang muka. Napakasarili mo. Sigaw niya bago mabilis na lumabas at malakas na isinara ang pinto. Biglang bumigat ang buong bahay matapos siyang umalis. Inakbayan ako ni Sean pero parang manhid pa rin ako. Masakit ang sinabi ni Brooke, hindi dahil totoo iyon, kundi dahil kahit nakita na niya ang katotohanan, pinili pa rin niya ang side ni na mom at dad. Ilang taon kong sinubukang buuin ang pamilya namin pero ngayon, malinaw na sa akin hindi na sila ang pamilya ko. Masakit man ang mga salita ni Brooke, pero mas mabigat pa ang susunod na nangyari. Nagdesisyon kami ni Gloria na gawing opisyal ang lahat. Gumawa kami ng legal notice, isang formal na sulat na nagsasabing tuluyan ko nang pinuputol ang lahat ng financial support sa parents ko. Maingat na isinulat ni Gloria ang bawat detalye, ang mga taon ng pagpapadala ko ng pera, ang tangkang pag-access nila sa accounts ko, at ang pamimeke nila ng pirma sa trust fund. Ipinadala namin iyon bilang certified mail sa apartment nila sa Bozeman at nagpadala rin kami ng kopya sa bangko at sa pulisya bilang dagdag sa lumalaking case file namin. Para iyong malinaw na guhit sa buhangin na hindi ko na kailanman tatawirin muli. Kumabog ng malakas ang dibdib ko habang pinipirmahan ko ang pangalan ko, pero wala nang atrasan. Ilang araw matapos noon, nakatanggap ako ng isang tarantang tawag mula kay Lillian. Matalim ang boses niya at nanginginig sa galit. Nandito sila, Candace, sabi niya. Pumunta ang mga magulang mo sa bahay ko at hinalungkat ang mga gamit mo. Mabilis akong nagmaneho papunta roon. Mahigpit ang kapit ko sa manibela habang magulong umiikot ang isip ko. Nakatira si Lillian sa maliit na bahay sa gilid ng bayan kung saan ko itinago ang ilang lumang kahon mula sa pagkabata ko, mga libro, damit at mga alaala. Pagdating ko, wasak ang sala. Nakabukas ang mga drawer at nagkalat ang mga papel sa sahig. Nawawala ang mga lumang journal ko na puno ng mga iniisip ko nung teenager pa ako. Pati ang photo album na may mga litrato namin ng mga lolo't lola ko ay wala rin. Sinabi ni Lillian na nadatnan niya sina Gerald at Nancy na naghahalungkat sa mga kahon habang nasa grocery siya. Hindi man lang nila itinago ang ginagawa nila, sabi niya, habang nagliliyab sa galit ang mga mata niya. Umalis lang sila nang makita nila akong pumasok. Pakiramdam ko ay nilapastangan nila ako. Parang pinasok nila ang nakaraan ko at winasak iyon. Walang malaking halaga ang mga journal na iyon, pero akin iyon, mga pribadong saloobin na hindi ko kailanman ibinahagi kahit kanino. Hindi mapapalitan ang mga litrato, mga alaala iyon ng masasayang tag-init kasama ang mga lolo't lola ko bago nasira ang lahat. Agad kong tinawagan si Gloria habang nanginginig ang boses ko. Galit na galit siya pero kalmado pa rin, gumagana na agad ang isip niyang parang abogado. Pag nanakaw ito, sabi niya, idadagdag natin ito sa police report. Lumalala na sila, Candace, pero mas matatag tayo. Nakatayo si Sean, ang asawa ko, sa tabi ko at ipinatong ang kamay niya sa balikat ko. Hindi nila pwedeng ipagpatuloy ito, sabi niya sa mababa, pero matatag na boses. Tumango ako pero halos hindi ako makahinga sa bigat ng tensyon. Ano ba talaga ang hinahanap nila?
At bakit kailangan pa nilang kunin ang mga gamit ko? Kinagabihan ding iyon, tumawag si Brooke at nanginginig ang boses niya. Inihanda ko na ang sarili ko sa panibagong pagtatalo pero iba ang tunog niya, parang takot na takot. Nag-text si Ma'am, sabi niya. Sinabi niyang pilitin kitang magbayad ulit kung hindi ay pahihirapan nila tayong dalawa. Pinilit ko siyang sabihin ang detalye habang bumibilis ang tibok ng puso ko. Ipinasa ni Brooke sa akin ang mensahe. Galing iyon sa numero ni Nancy, maikli pero nakakatakot. Sabihin mo kay Candace na ipadala ang pera kung ayaw ninyong pagsisihan ninyong dalawa ito. Para akong binagsakan ng malamig na tubig. Hindi lang pala ako ang target nila, ginagamit pa nila si Brooke laban sa akin. Sinabihan ko si Brooke na isave ang mensahe at lumayo muna sa kanila. Hindi ako susuko, sabi ko kahit nangingibabaw ang takot sa loob ko. Wala siyang isinagot at ibinaba na lang ang tawag at napaisip ako kung susundin ba niya ang sinabi ko. Kinaumagahan. Bumalik ako sa bahay ni Lilian para ayusin ang kalat. Habang pinupulot ko ang mga nagkalat na papel, may nakita akong bagay na hindi ko pa nakikita noon, isang maliit na sobre na nakatago sa loob ng lumang libro. Sulat iyon mula sa mga lolo't lola ko na para sa akin isinulat bago sila pumanaw. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan ko iyon. Malinaw ang mga salita nila at punong-puno ng pagmamahal. Itinatag nila ang trust fund para mabigyan kami ni Brooke ng magandang kinabukasan at para matiyak na hindi kami mahihirapan tulad ng dinanas nila noon. Isinulat din nila na si Gerald ay tagapangasiwa lamang, hindi may-ari, at para talaga sa amin ang perang iyon. Isa iyong malinaw at hindi matatawarang patunay na gusto talaga nilang mapunta sa amin ang pera. Mahigpit kong niyakap ang sulat habang namumula at umiinit ang mga mata ko. Hindi lang itinago ng mga magulang ko ang trust fund, ipinagkanulo rin nila ang huling habilin ng mga lolo't lola ko. Ipinakita ko ang sulat kay Gloria at maingat niya iyong binasa. Napakahalaga nito, sabi niya sa matapang na boses. Pinapatunayan nito ang lahat ng sinabi ni Stewart. Gagamitin natin ito para tuluyan silang mapanagot. Hindi pa rin nawala ang bigat sa dibdib ko, pero may apoy ng unti-unting naglalagablab sa loob ko. Kinuha nila ang pera ko, winasak ang mga alaala ko, at ngayon pati kapatid ko ay binabantaan nila. Hindi na lang ito laban para protektahan ang sarili ko. Ipinaglalaban ko na ngayon ang tama at ang pamana na gustong iwan ng mga lolo't lola ko para sa akin. Makalipas ang ilang araw, tumawag si Gloria at apurahan ang tono ng boses niya. Nakipag-ugnayan siya sa bangkong nangangasiwa sa trust fund ng mga lolo't lola ko at ang balita ay parehong nakagagaan ng loob at nakakagulat. May natitira pang $70,000 sa trust fund sa kabila ng pagtatangka ng mga magulang ko na ubusin iyon. Mas lalo pang nagsaliksik si Gloria at nakipagtulungan sa isang forensic accountant na nakahanap ng malinaw na ebidensya ng pandaraya. Peke ang mga pirma ni Gerald, hindi lang ang akin at kay Brooke, kundi pati ang pirma ng lola ko, na ginamit nila para mailabas ang $10,000 ilang taon na ang nakalipas. Pansamantalang ni-freeze ng bangko ang account habang iniimbestigahan ang kaso at handa si Gloria na itulak ang pagsasampa ng criminal charges. Wala silang lusot dito, matapang niyang sabi. Hindi na nila ito maikakaila. Naramdaman ko ang lamig na gumapang sa katawan ko. Hindi lang dahil sa pagtataksil nila, kundi dahil sa takot kung ano pa ang kaya nilang gawin kapag wala na silang matakbuhan. Hindi na ako puwedeng maghintay pa. Sa tulong ni Gloria, nagsampa ako ng restraining order laban kina Gerald at Nancy para protektahan kaming dalawa ni Sean. Magkasama kaming nakaupo sa opisina niya habang pinupunan ang mga dokumento. Matatag ang mga kamay ko pero malakas ang tibok ng puso ko. Nakalista roon ang lahat ng ginawa nila, ang mga pinekeng pirma, mga pananakot sa text, at ang pagnanakaw ng mga journal at litrato ko. Bawat salitang sinusulat ko ay parang isang hakbang palayo sa pamilyang dati kong kilala. Tahimik na nakaupo si Sean sa tabi ko at ang presensya niya ang nagbibigay sa akin ng lakas. Tama ang ginagawa mo, sabi niya sa mahinahon pero siguradong boses. Tumango ako pero naninikip pa rin ang dibdib ko sa bigat ng lahat. Paano kung gumanti sila? Paano kung makahanap sila ng paraan para saktan kami?
Kinagabihan tumawag si Brooke habang nanginginig ang boses niya. Inihanda ko na ang sarili ko na ipagtanggol na naman niya ang mga magulang namin pero halatang takot siya. Nag-text sila sa akin, mabilis niyang sabi. Sinabi nila na kapag hindi mo itinigil ang mga kaso, sisiguraduhin nilang pareho tayong magdurusa. Ipinasa niya sa akin ang mensahe at lalo akong kinabahan habang binabasa iyon. Sabihin mo kay Candace na tumigil na kung ayaw ninyong dalawa ng kapatid mo na may mangyaring masama. Galing iyon sa bagong numero pero alam kong sila iyon. Kahit sa text ramdam ko agad ang matalim na tono ni Nancy. Sinabihan ko si Brooke na isave ang mensahe para kay Gloria pero nag-atubili siya. Magulang pa rin natin sila, sabi niya habang nababasag ang boses niya. Ayokong masaktan sila. Mariin kong kinuyom ang pangako habang naghahalo ang takot at pagkadismaya sa loob ko. Tayo ang sinasaktan nila, Brooke, sabi ko. Hindi mo kailangang piliin sila. Pero ibinabalang niya ang tawag at alam kong hindi pa siya handang pakawalan sila. Kinabukasan, tumawag naman si Lillian, dala ang panibagong balita. Bigla raw sumulpot sina Gerald at Nancy sa bahay niya nang walang pasabi at pilit na sinusubukang makuha ulit ang loob niya. Nakatayo raw sila sa may porch at nagmamakaawang tulungan sila para maayos ang relasyon nila sa akin. Hindi ko sila pinagbuksan, sabi niya sa matigas na boses sa telepono. Hindi ko hahayaang gamitin nila ako para makalapit sa'yo. Naririnig ko ang sakit sa likod ng katatagan niya. Siya ang nagpalaki kay Dad at mahal niya ito pero hindi niya kayang palampasin ang ginawa nito. Ang pagtanggi niya ay nagbigay sa akin ng lakas ng loob pero lalo rin akong natakot. Kung desperado na silang magmakaawa kay Lillian, ano pa kaya ang susunod nilang gagawin? Hindi ako nakatulog ng gabing iyon habang punong-puno ng takot at posibilidad ang isip ko. Ang restraining order ay parang panangga, pero pakiramdam ko ay napakanipis nito laban sa pagpupumilit nila. Naiisip ko silang sumusulpot sa ospital kung saan ako nagtatrabaho, hinaharang ako sa parking lot, o mas malala pa, dinadamay si Sean. Pero sa tuwing unti-unting nilalamon ako ng takot, naiisip ko ang determinasyon ni Gloria, ang katatagan ni Lillian at ang tahimik na suporta ni Sean. Hindi ko pala kailangang harapin ito ng mag-isa. Ilang taon kong ibinigay sa kanila ang lahat habang naniniwala akong tungkulin ko iyon. Pero tapos na akong yumuko para sa kanila. Maari silang manakot, mang manipula o magmakaawa pero hindi na ako babalik sa dati. Kitang-kita ang desperasyon nila pero mas malapit na ngayon ang hustisya. Isang linggo matapos silang tanggihan ni Lillian, tumawag si Gloria, dala ang balitang nagpahinto sa akin. Naaresto sina Gerald at Nancy sa isang financial services office sa Bozeman. Sinubukan nilang kumuha ng loan gamit ang pekeng ID na nakapangalan sa akin, isang desperado at palpak na paraan para makalusot sa mga naka-freeze nilang account. Nang halughugin ng pulisya ang sasakyan nila, nakakita sila ng matitinding ebidensya, mga kopya ng mga liham na pananakot na ipinadala nila sa akin. Mga pinekeng dokumento sa bangko at pati ang mga ninakaw kong journal mula sa bahay ni Lillian. Kalmado ang boses ni Gloria pero ramdam ang tagumpay rito. Ito na iyon, Candace, sabi niya. Nakuha na natin sila. Bumilis ang tibok ng puso ko pero hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kakaibang ginhawang matagal kong hinintay. Sa wakas, siningil na sila ng sarili nilang mga kasinungalingan. Sumama ako kay Gloria sa police station para ibigay ang pahayag ko. Isa-isang inilatag ng opisyal ang mga ebidensya, bawat pekeng pirma at bawat mensahe ng pananakot. Nagsampa rin ako ng permanent restraining order para protektahan kaming mag-asawa ni Sean. Kinabukasan agad itong inaprubahan ng hukom dahil sa paulit-ulit nilang harassment at pandaraya. Para akong nabunutan ng napakabigat na tinik, parang tuluyang nagsara ang pinto sa mga taon ng manipulasyon. Mahigpit na hinawakan ni Sean ang kamay ko habang palabas kami ng courthouse at bakas ang pagmamalaki sa mga mata niya. Nagawa mo, sabi niya. Tumango ako at pakiramdam ko ay mas magaan ako kaysa sa mga nakaraang taon. Kahit may bahagi pa rin sa akin na nasasaktan sa lahat ng maaaring nangyari sana. Ilang araw pagkatapos noon, nalaman kong pinaalis sina Gerald at Nancy sa inuupahan nilang apartment. Ilang buwan na pala silang hindi nagbabayad ng renta at umaasa lang sa perang kinukuha nila sa akin. Nang mawalan sila ng pera habang patuloy na lumalala ang mga kaso nila, wala nang awa ang landlord nila. Hindi ako natuwa sa pagbagsak nila.
pero may tahimik na kapayapaang namuo sa loob ko. Itinayo nila ang buhay nila sa kasinungalingan at ngayon ay hinaharap na nila ang bunga nito. Hindi ko sila kinontak, tapos na akong pasanin ang mga problema nila. Makalipas ang ilang araw, inimbitahan ako ni Lilian sa bahay niya. Pinaupo niya ako sa kusina habang matatag pa rin ang mga kamay niya sa kabila ng edad niya. Mula sa maliit na velvet box, inilabas niya ang isang pinong singsing na pilak na may maliliit na ukit ng bulaklak. Pag-aari ito ng lola sa tuhod mo, sabi niya sa mainit na boses. Para ito sa'yo, para sa pamilyang tunay na nananatili sa tabi mo. Isinuot ko ang singsing habang naninikip ang lalamunan ko sa emosyon. Hindi lang iyon simpleng alahas, paalala iyon ng pagmamahal at lakas na natagpuan ko kina Lilian, Sean at Gloria, ang tunay na pamilyang pinili ko. Nang tuluyan ng ma-release ang trust fund, nakuha ko ang parte ko, 45,000 dolyar, matapos maibawas ang bahagi ni Brooke. Nagdesisyon kami ni Sean na ipaayos ang maliit naming bahay sa Bozeman at gawin itong tahanang tunay naming maituturing na amin. Pininturahan namin ng mainit na beige ang mga dingding, pinalitan ang mga lumang sahig na maingay kapag nilalakaran at gumawa ng maliit na hardin kung saan makakapagtanim ako ng mga bulaklak tulad ng ginagawa noon ng lola ko. Bawat hampas ng martilyo ay parang hakbang palayo sa pagkakakulong palayo sa buhay na matagal na kinontrol ng mga magulang ko. Habang naglalakad ako sa natapos naming bahay, punong-puno ng pagmamalaki ang puso ko. Ito ang buhay na ipinaglaban ko sa loob ng maraming taon ng pagtindig para sa sarili ko. Pero si Brooke, pinili niya ang sarili niyang landas. Nagpadala siya ng huling mensahe. Maikli at malamig. Kasama ako ni na mom at dad. Huwag mo na akong kontakin. Masakit iyon, pero hindi na ako nagulat. Pinili pa rin niya sila kahit matapos ang lahat ng pananakot at kasinungalingan nila. Hindi ako sumagot. Hinayaan ko na lang siyang umalis dahil alam kong may mga relasyong sobrang wasak na para maibalik pa. Mabigat ang katahimikang sumunod, pero kasabay noon ay ang pakiramdam ng paglaya. Ilang taon kong pilit binubuo ang pamilya namin hanggang sa napagtanto kong kailangan ko munang protektahan ang sarili ko. Sa huli, may isang mabigat akong katotohanang natutunan. Ang pamilya ay hindi lang tungkol sa dugo, kundi tungkol sa mga taong gumagalang sa'yo at nagpapalakas sa'yo. Ang pagtatakda ng hangganan ay hindi pagiging makasarili, kundi paraan para mabuhay. Mas matatag na akong nakatayo ngayon, pinapalakas ng pagmamahal ng mga taong tunay na mahalaga at ng lakas na natagpuan ko sa sarili ko.